Nang una naming makita ang bahay, ang ganda, malawak ang bakuran, mataas ang bubong, at maaliwalas ang paligid. Para bang perpektong lugar para magsimula ang panibagong yugto ng buhay. Ang sabi pa ng may-ari, matagal daw walang tumira doon, kaya mura ang upa. Siyempre natuwa kami. Ayos na ayos to, parang mansyon. Tapos mura lang. Jackpot tayo dito. Ang sabi ni Tonton. Ang sagot naman ni Rene, oo nga. Pero bakit kaya parang walang gustong tumira dito dati? Medyo kakaiba, no? Napatawa na lang ako sa sinabi. Huwag kayong mag-alala. Minsan kasi, natatakot lang ang mga tao kapag malaki at lumang bahay. Pero sigurado akong magiging masaya tayo dito. At doon nga nagsimula ang lahat. Unang gabi, pagkatapos namin maglipat ng gamit, nagpasya muna kaming magpahinga. Gabi na noon at ramdam ko ang katahimikan ng paligid. Pero kakaiba ang katahimikan, parang nakakabingi. Habang natutulog kami, bigla akong nagising dahil may narinig akong yabag. Hindi lang basta yabag, kundi tila nagmumula sa ikalawang palapag. Narinig ko pang nagsabi si Rene, "Hoy, naririnig niyo ba yun?" Ang sagot ko naman, oo, parang may naglalakad sa taas, wala naman tayong kasama. Biglang nagsalita si Tonton habang nakapikit pa. Baka pusa lang yan, matulog na kayo, baka gulgol lang yan. Pero hindi ako nakatulog agad. Ang yabag ay paikot-ikot sa itas na tila may nagmamasid. Nang sumunod na araw, nagpasya kaming libutin ang buong bahay. Doon ko napansin ang isang lumang silid sa dulo ng pasilyo sa itas. Luma na ang pinto at may kandado pero nakasira na ito. Huwag na natin galawin yan. Baka may gamit pang dating nakatira, sabi ni Rene. Pero makulit si Tonton, kaya bigla niyang itinulak ang pinto. Pagbukas, malamig ang hangin na tila galing sa loob. May mga lumang gamit, sirang aparador, at isang malaking salamin na may alikabok. At sa salamin, parang may nanino akong nakitang dumaan sa likod namin. Napahinto ako at napalanok. Pare, may nakita ba kayo? Sagot ni Rene, wala. Pero si Tonton nakangiti pa. Baka multo yung nakita mo ron ha. Pero ramdam ko, hindi ako nagkakamali. May presensya talaga sa loob ng kwarto. Sa ikalawang gabi, habang natutulog kami, bigla kaming sabay-sabay na nagising. Bakit? Dahil may kumalabog na pinto. Malakas. Parang may pwersang sumipa. Narinig ko ang boses ni Rene. Sino yun? May tao ba? Tahimik lang. Walang sumasagot. Pero bigla, mula sa kisame, may bumagsak na alikabok at kasabay nito ay tunog ng mga yapak na mabilis tumakbo pababa ng hagdan. Napasigaw si Tonton, tara na, labas na tayo dito. Pero hindi ko alam kung bakit. Nanatili ako. Parang may humihila sa akin para alamin kung ano ang totoo. Sa gilid ng aking mata, nakita ko isang babae. Mahaba ang buhok. Puting-puti ang suot at nakatingin ng direkta sa amin. Ang mga mata niya ay tila nagliliyab sa dilim. Kinabahan ako. Ano ka? Ano ang kailangan mo? Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, unti-unti siyang naglaho. Pagkatapos ng ilang araw, halos ayaw na namin manatili sa bahay. Pero wala kaming choice dahil nakabayad na kami ng upa. Kaya nagpasya kami na huwag nalang pansinin ang mga kakaibang pangyayari. Hanggang isang gabi, habang nagiinuman kami sa salas, biglang may nabasag na baso. At ang mas nakakatakot, hindi nahulog ang baso mula sa mesa. Kusa itong gumalaw. Parang may nagtulak. Ang sabi ni Rene, sa nanginginig na ang boses, pare tama na. Umalis na tayo dito. Hindi na normal ito. Pero ang sagot ko, paano? Wala tayong ibang matutuluyan. At baka naman gusto lang niyang iparating ang isang bagay. Biglang nagsalita si Tonton.
Kung may espiritu man dito, ano bang kailangan mo? At sa mismong oras na yun, bumukas ang ilaw sa kwarto sa taas. Walang tao dun, pero malinaw naming nakita mula sa hagdan. Nakatayo ang babae, nakatingin sa amin. Hindi kami nakapagsalita hanggang sa unti-unti siyang lumapit pababa ng hagdan. At bago pa man kami makatakbo, bigla siyang nagsalita. Lumayas kayo, hindi ito para sa inyo. Sa sobrang takot, dali-dali kaming lumabas ng bahay. Halos magtatakbo kami sa kalsada. Hindi na namin kinuha ang ibang gamit, basta makalabas lang kami. Kinabukasan bumalik kami para kausapin ang may-ari. At dito namin nalaman ang totoo. Ang dating nakatira daw sa bahay ay isang babae na namatay sa loob ng silid na iyon. Hindi raw alam kung bakit, pero simula noon, walang tumagal na nangungupahan sa bahay. Napailing na lang ako, kaya pala mura ang upa. Hindi ko na kayang bumalik doon kahit isang segundo. Ang sabi ni Rene, pare lesson learned, huwag basta tatanggap ng alok, lalo na kung parang may kakaiba. Ang sabi naman ni Tonton. Simula noon, hindi na kami bumalik sa bahay na iyon. Pinili naming magsimula sa ibang lugar kahit maliit basta payapa. Sa totoo lang natutunan namin na hindi lahat ng bagay na mura ay maganda. May mga bagay na may kapalit, minsan higit pa sa inaasahan.